Sa nakaraan ng ating video, ay patungo na nga ang hukbo ng mga Satanas, gayon na din ang hukbo ng East State o ni Yu Fuyao sa Royal Capital, at dito ay sinabi nga ni Jiang, na hanggat mayroon umanong natitirang disipulo ang Sword Pavilion, ay hindi babagsak ang Eastern Wall ng Inner City. Pero sinabi naman ni Wen Zaipi, na hindi lang umano ang Sword Pavilion ang maaaring magpasikat sa digmaang ito, dahil ang kanilang Southern State Army nga daw, ay ang mga pinakatapat at maaasahan ng hari, sabay utos sa kanyang mga tauhan na ipakita umano sa hari, ang lakas ng kanilang hukbo. Agad na din niyang inutusan si Mu Jun at iba pang general, upang salubungin umano ang mga basahan at basurang sundalo ng West State, sabay sabi na siguraduhin daw ni Mu Jun, na magagapi nila ang mga hukbo ng West State, bago pa sila makalapit sa Royal Capital. Habang si Wen Zaipi naman daw, ay magtutungo sa hari, kailangan daw pala niya si Luo Ke, o ang isang maestro niyang tagasunod, upang sumama sa kanya, dahil siya nga daw ang responsable sa seguridad ng hari. Samantala sa pansamantalang kampo naman ng West State, ay nakarating kay Sun Zaiwen ang balita, patungkol sa hukbo ng South State na mabilis umanong patungo sa kanila. At agad na ding tinanong ng sundalong ito, kung dapat na daw ba silang umikot upang harapin ang hukbo ng South State, sa kanilang likuran, o kailangan nilang sundin ang orihinal na plano, upang atakihin ang Royal Capital kasama ang East State at North State. Pero pansamantalang ang nanatiling tahimik si Sun Zaiwen, hanggang sasabihin sa kanya ng Inner Demon, na maaari umano siyang umatake sa Royal Capital, o amikot upang salubungin ang hukbo ng South State sa kanilang likuran. At ang magiging pagkapanalo o pagkatalo nga daw niya, ay tiyak na nakasalalay din kay Lu Shu, kaya kahit sino umano ang piliin niyang kalabanin, ay walang magiging problema. Isa pa ay parte nga lang daw ng malaking regalo si Sun Zaiwen, na hinanda ng Inner Demon para sa paglakas ni Lu Shu. At dahil nga sa nabanggit ng Inner Demon ang malaking regalo, ay naalala nito ang patungkol sa isang alamat dito sa Luniverse, kung saan ay lumalakas daw ang dating hari ni si Lu Shen, mula sa takot ng mga tao at pagpatay niya ng mga tao, sabay tanong kung si Lu Shu daw kaya, ay kaparehas din ng dating God King na si Lu Shen. Kaya naman daw kahit pala magsilbi siya ng tapat sa Inner Demon, ay walang magiging kinabukasan ang kanyang Sun family, at wala ding paraan upang makaligtas siya sa digmaang ito. Pero dahil nga sa kanyang iniisip, ay agad siyang pinarusahan ng Inner Demon, o agad siyang nakatanggap ng kaparusahan mula sa kanyang slave mark, pero kahit matinding sakit na ang kanyang nararamdaman, ay naisip pa din ito, na kailangan umano niyang gumawa ng paraan para sa kanyang kinabukasan, gayon na din sa kanilang Sun family. Sunod ay nagtungo nga ito sa labas ng kanyang tent, at tinawag niya sila General Duwai, gayon na din ang mga dating sundalo ng Blackwing Army, at inutusan ang mga ito na magdala ng 5,000 sundalo nila, upang salubungin ang hukbo ng South State sa kanilang likuran, at kailangan na daw nilang pigilan ang pag-abante ng mga kalaban, patungo ng kanilang kampo. Agad namang umalis ang general ng dating Blackwing Army, at dito nga ay naisip ni Sun Zaiwen, na kailangan umano niyang hayaan ang mga sundalo ng West State, o dating Blackwing Army, upang labanan ang hukbo ng South State, para makapag-buy time sila o magkaroon siya ng sapat na oras. Samantala sa Inner City naman, ay sinabi ni Shu na mukhang nakapwesto na daw ang lahat ng reinforcement nila, at habang nababalot nga ng superpower ang buo niyang katawan, ay tinanong niya, kung handa na din daw ba ang lahat ng kanyang kasamahan, para sa magaganap na digmaan. Agad namang hinugot ni Zhang ang kanyang espada, at sinabi nito na ang kaluwalhatian daw nila ay matagal nang naglaho, o matapos mamatay ang dating hari, ay wala na ang kaluwalhatian nila. At matapos ngang makapagpalit ng kasuotan ng ating bida, ay agad itong huminga ng malalim, at sinabi na kailangan na daw nilang simulan ang laban, dahil matapos na daw ng magaganap na digmaan, ay babalik silang lahat sa ancestral land. At ilang sandali lang din ang nakalipas, ay nakarating na ng Inner City ang mga lumilipad na Satanas, kaya naman agad na tumakbo si Liliang patungo sa mga Satanas, at sinabing sa wakas umano ay nandito na sila, sabay sabing nais daw niyang malaman, kung talaga bang malalakas nga ang sinasabi nilang mga Satanas. Agad na din niyang tinawag, ang 3rd Squadron ng Imperial Dragon Guards, at inutusan ang mga ito na gumawa ng isang formation, sabay utos na din sa mga damulag ng Royal Capital, upang selyuhan o atakihin ang mga lumilipad na Satanas. At sinabi nga ng isang ito, na tikman daw nila ang bangis ng kanyang balista, at agad nga niyang inatake ang mga lumilipad na Satanas, pero nakaiwas naman ang isang ito at sinabing muntikan na umano siya, pero bigla nga din silang nagulat,
dahil pinukaw lang pala ang kanilang atensyon, upang makapaglunsad ng pag-atake sila Zhang, gamit ang World Tide nilang espada. At habang gamit nga nila Zhang ang kanilang World Tide, ay gumawa naman ng isang formation ang iba pa nilang kasamahan, upang makabuo ng barrier sa pag-protecte kila Zhang. Sunod ay nag-inject nga ng superpower sila Zhang sa World Tide, upang makontrol ang mga talim nito, na siyang ginamit upang atakihin ang mga lumilipad na satanas. At matapos ng mabalot ng talim ng World Tide ang mga satanas, ay nasabi ni Zhang na mainam umano ang panimula nila, dahil ang ilan sa mga satanas ay kontrolado nila ang nagiging pagkilos, at marami nga din daw silang napapatay sa mga ito. Habang ang iba naman ay nahuhulog o nagtutungo sa iba't ibang parte ng inner city, pero matapos nga ng pag-atake nila Zhang at ng kanilang mga pagbagsak, ay nakakatayo pa din ang mga ito, at may kapasidad pa ding lumaban. Pero bigla nga ding naramdaman ng satanas na ito, ang silawit o presensya na nagtungo sa kanyang likuran, kaya naman agad siyang nagtambling upang iwasan ang pag-atake sa kanya. At agad nga ding dumating ang iba pang Dragon Guards, kung saan ay agad din silang naglunsad ng pag-atake upang tulungan ang kanilang kasamahan, pero muli ay mabilis nga itong iniwasan ng kalaban nilang satanas. At sa kanyang ngang pag-atres, ay mabilis namang nagtungo sa likuran niya ang isa pang Dragon Guards, at sinaksak nga niya ito ng sibat sa kanyang likuran, dahilan upang biglang manginig sa sakit ang satanas, na agad ding napalingon sa umatake sa kanya. At dahil sa nasaksak nga nito sa likuran ang satanas, ay agad ding naglunsad ng pag-atake ang iba pang Dragon Guards, kung saan ay tinuhag nga nila ang satanas, sa iba't ibang parte ng katawan nito. At sinabi nga ng isang ito, na malalaki umano ang butas sa mga sugat ng satanas, kaya tiyak daw na mamamatay na ito, pero nang hugutin nga niya ang kanyang sibat, ay bigla itong hinawakan ng satanas, kaya naman masyado ang kanyang gulat. Sunod ay sinunggaban nga siya ng satanas, sa pagnanais na kagatin sana ang kanyang ulo, pero hindi nga umabot ang bibig nito sa ulo ng lalaki, na walang nagawa kundi pumikit na lang ng dahil sa takot. At kaya pala hindi umabot ang bibig ng satanas sa ulo ng lalaki, dahil pinagtulungan nila itong pigilan na makalapit sa kanilang kasama, gayunpaman ay masyado ngang malakas ang satanas na ito, at kahit pamalubha na ang pinsala na kanyang natamo, ay pinipilit pa din niyang makain ang isa sa mga sundalo ng ating bida, kaya naman napapatanong na lang din ang mga ito, kung hindi daw ba nakakaramdam ng sakit ang satanas, na biglang nakagat ang kanyang ulo o helmet. Matapos nga niyang makagat ang ulo ng isa sa mga sundalo ng ating bida, ay hindi na niya ito binitawan pa, pero bigla ngang nabali ang kanyang mga pangil, matapos niyang diinan ang pagkagat sa helmet ng isa sa mga sundalo ni Shu. At dahil nga sa pagkakabali ng mga pangil nito, ay may yak-yak na lang ang satanas na kanina lang ay hindi nakakaramdam ng sakit, at sinamantala nga din ng mga sundalo ng ating bida ang nangyari, upang agad na makalayo sa satanas at muling maglunsad ng pag-atake. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay sinabi ng lalaking ito na buti na lang umano, at suot niya ang helmet na mas lalo pang pinagtibay ni Li Xiang, pero bigla nga silang nagulat, nang tanungin ni Li Liang kung bakit sila nakatunganga, at ang helmet nga pala nila, ay may real-time communication na din. Agad nga din silang inutusan ni Li Liang, na magpatuloy na umano sa pakikipaglaban, dahil kailangan nga daw nilang samantalahin ang pagkakataong ito, upang masanay sila sa pakikipaglaban sa mga satanas. Sinabi nga din ni Li Liang, na kailangan umano nilang makabuo o makagawa ng rhythm, dahil kung minsan ay nagiging sanhi ng kamatayan ng mga sundalo, ang kakulangan nila sa kaalaman patungkol sa mga kalaban. Pero sinabi naman ni Heitan, na tumigil na umano sa pagkuda si Li Liang, dahil hindi daw ba at nakita na nila ang mga ito sa kanilang panaginip kahapon, sabay sabi na mga pangit lang daw ang satanas, na tiyak ay isusuka umano ng kalangitan at kalupaan, pero sinabi naman ni Li Liang, na hindi umano ito ang oras upang gambalahin siya ni Heitan. Sinabi nga din ni Li Liang, na napansin umano niyang iba ang mga satanas na ito, sa mga nakita nila sa kanilang panaginip, o sa mga pinakita sa kanila ng squirrel sa panaginip nila. Dahil ang mga pinakitang satanas nga daw ng squirrel sa kanilang panaginip, ay mga duwag na stage 1 lamang, kung saan ay natatakot din ang mga ito, sa isang tao lamang na may hawak na espada. Pero ang mga satanas nga daw na kalaban nila ngayon, ay tila nawalan na ng dahilan upang mabuhay pa, at ang tanging alam na lang nila ay umatake ng walang tigil, kung saan ay mas malakas nga din daw ang mga physical na pangangatawan nila. Agad nga din siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung ito daw ba ang pagkakaiba pag mismong ang hari na ng mga satanas, o si Qingkong,
ang nagbibigay ng kautusan sa kanila. Pero bigla nga din siyang nagulat, matapos niyang maramdaman ang fluctuation ng superpower mula sa hari, at agad nga niyang sinabi sa ating bida, na ang layunin umano ng mga kalaban sa pagkakataong ito, ay upang subukin ang kanilang lakas, kaya naman hindi na daw kailangan pang makialam ni Shu. Pero sinabi naman ni Shu na baliwala lang umano ito, at nais nga lang daw niyang mabigyan pa ng sapat na oras, ang kanilang mga sundalo upang makapag-adapt sa kanilang mga kalaban. Agad nga ding nilabas ni Shu ang kanyang aura o superpower, gayon na din ang lahat ng kanyang yin restoring, at sa pag-ikom nga niya ng kanyang kamao, ay mabilis na nagtungo sa pulutong ng mga satanas, ang yin restoring o pag-atake ng ating bida. Samantala sa kabilang panig naman ng Inner City, o labanan sa kabilang panig ng Inner City, ay ginagamit ni Negrito ang kanyang abilidad, upang alisin ang kakayahan ng mga satanas na makalipad, na nagiging dahilan sa kanilang pagbagsak. Matapos nito, ay agad nang sinabi ni Negrito sa kanila, na mas madami pa umanong satanas ang bumabagsak at patungo sa kanila, kaya kailangan nilang patayin agad ang mga satanas na ito. Agad na din nilang sinugod ang mga bumagsak na satanas, pero nahuli naman nito ang sibat ng isa sa mga Dragon Guards, at habang pilit nga niyang hinihila ang kanyang sibat, ay mabilis namang nagtungo ang isa sa likuran ng satanas, upang maglunsad ng pag-atake. Pero ginamit nga ng satanas ang kanyang pakpak, upang harangan ang pag-atake ng sundalo ni Shu, kung saan ay agad nga din niyang nahuli at nadampot ang isa sa kanila, at sinabi nga ng satanas na hindi umano niya alam, kung anong tricks ang ginamit nila upang mahulog sila. At kasabay nga ng paglabas niya sa kanyang aura, ay sinabi nito na kahit ano pang tricks ang ginamit nila kanina, ay tiyak na hindi na ito gagana sa kanya ngayon. Pero bigla nga din siyang nagulat, matapos na mabutas ng flying sword ni Negrito ang kanyang mga pakpak, at habang nahihirapan nga itong depensahan ang pag-atake ng isa pang satanas, ay nakuha pa niyang tanungin kung kamusta na daw ang kanilang mga kasamahan. At matapos nang bumagsak muli, ang satanas na nabutas ang pakpak, ay agad nilang tinuhag ng sibat ang kanyang ulo, kung saan matapos nilang makumpirma na patay na ito, ay agad nilang sinabi kay Negrito na ayos na umano sila. Habang ang satanas naman nakatapat ni Negrito, ay tinanong nga siya kung sa tingin daw ba ni Negrito, ay may oras pa din siya upang alalahanin ang kanyang mga kasamahan, sabay gamit ng kanyang paa upang sipain si Negrito, na mabilis namang umiwas. At matapos nga siyang makaiwas, ay agad naman niyang pinabalik ang kanyang flying sword, at ginamit nga niya ito upang maglunsad ng sunod-sunod na pag-atake, sa kalaban niyang satanas na biglang nasuka ng dugo. At masyado nga ang galit ng satanas, na muling sinunggaban si Negrito, habang sinasabi na papatayin at gugutay-gutihin daw niya ang katawan nito. Pero muli ay ginamit naman ni Negrito ang kanyang flying sword, at bigla na nga lang napatigil ang kalaban niyang satanas, matapos na humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. At matapos nang bumagsak ang napatay niyang satanas, ay sinabi ni Negrito na matapos umano nilang linisin ang mga bumagsak na satanas, ay muli pa siyang aawit upang pabagsakin pa ang ibang satanas. Pero bigla nga ding may pamatak sa kanyang pisngin, kaya naman agad siyang napapatanong kung umuulan daw ba, pero nang panasin nga niya ito, ay nakita niyang dugo ito mula sa mga satanas. At nang muli nga siyang tumingin sa kalangitan, ay nakita niya ang abilidad ng ating bida, na tila isang buhawi sa kalangitan na pumapatay sa mga lumilipad na kalaban, kaya naman nasabi na lang din ito, na tulad umano ng kanyang inaasahan, ay talagang gagawa ng isang malaking galaw o pag-atake ang ating bida. At bigla nga ding napansin ni Negrito, ang pinatay na satanas ni Zuan na masyado ang galit sa ating bida, at tinatanong nga nito kung nagpapasikat daw ba si Shu, sabay sabi sa mga satanas na magtungo daw sila sa kanilang lolo Zuan, dahil lalabanan niya ang mga ito hanggang sa kamatayan. Pero bigla nga ding nagulat si Negrito, matapos niyang makita ang satanas na mabilis nagtungo sa likuran ni Zuan, kung saan ay susunggaban na nito ang binti ni Zuan. Sunod ay biglang ang nagtalsikan ang mga dugo, kaya naman biglang natahimik si Zuan at nakita nga niya, ang patay na satanas sa kanyang paglingon. Matapos nito ay sinabi nga ni Negrito kay Zuan, na kakaiba umano ang physical na pangangatawan ng mga satanas, kaya naman hindi siya pwedeng maging pabaya, at kailangan niyang maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Pero tila nainis pa nga itong si Zuan, na sinabing alam umano niya ang patungkol sa bagay na yun, dahil siya nga daw si Chen Zuan, na madaming beses na ding naranasan ang mga labanan, kung saan ay nakataya ang kanyang buhay o kamatayan. At habang patuloy nga ang labanan na nagaganap, sa iba't ibang panig ng Inner City,
ay patuloy din naman sa pag-obserba at pagbibigay ng kautusan si Li Liang. At habang pinapanood nga niya ang kanilang laban, ay naisip nito na ang mga satanas umanong umatake sa kanila ngayon, ay mga stage 3 cultivator lamang, pero kahit umano malaman at matitigas ang kanilang mga balat, ay nakakapagdulot naman daw ng pinsala ang mga trident na binigay sa kanila ng ating bida, kaya sa tingin umano niya ay sapat na ang sandata nila. Sunod ay naisip nga din niya, na nahihirapan lang daw sila sa laban, dahil sa malaking bilang ng mga satanas, gayon na din ang kanilang abilidad, na magamit ang iba't ibang parte ng kanilang katawan bilang sandata, kaya kailangan umano nilang maging maingat. Sunod ay tumawag nga si Li Xiang sa kanila, kung saan ay agad niyang pinaalam sa ating bida, na ang unang batch umano ng bagong World Tide ay tapos na, at kahit umano hindi ganun kadami ang mga ito, ay alam niyang kritikal ang kanilang sitwasyon, kaya naman pinakiusapan na daw niya si Anthony na dalhin ito sa kanila. Sunod ay nagtungo nga si Xiaoyu at Anthony kay Li Liang, kung saan habang hawak ni Anthony ang mga bagong World Tide, ay sinabi ni Xiaoyu na 4 lang umano ito, at ang isa nga daw ay para kay Li Liang, habang ang 3 naman daw, ay bahala na si Li Liang kung kanino niya ito ipapabigay. Agad namang kinuha ni Li Liang ang isa sa mga World Tide, at sinabi na siya na daw ang personal na magbibigay sa iba pa, dahil bilang Commander-in-Chief nga daw sa digmaang ito, ay kailangan din niyang lumaban, upang magkaroon siya ng experience, sa pakikipaglaban sa mga satanas, at magamit ito sa susunod pa nilang mga laban. Agad nga din niyang sinigawan si Heitan, kung saan ay tinawag pa niya itong uling, at sinabing saluhin umano niya ang bagong espada, at hinagis nga niya ang isang World Tide patungo kay Heitan. At bago pa nga ito saluhin ni Heitan, ay napansin din ito ng satanas na agad naputol ang braso, matapos tamaan ang bagong World Tide ni Heitan. At matapos nga itong masalo ni Heitan, ay sinabi niyang napakainam umano nito, dahil matagal na nga daw niyang gustong masubukan ang espada ni Tandang Zhang, pero ayaw naman itong ipahiram sa kanya. Agad nga niyang pinaghiwa-hiwalay ang mga talim ng kanyang bagong World Tide, kung saan ay mabilis din niya itong pinabalik, at ginawang spike sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, sabay gulong ng mabilis patungo sa satanas, na biglang pinagpawisan. At matapos nang makita ng ibang may World Tide, ang ginawa ni Heitan, ay agad din silang napatingin sa kanilang mga espada, at napapatanong nga sila kung ganun daw ba talaga, ang tamang paggamit sa World Tide, sabay sabi na ito umano ang unang beses, na nagkaroon sila ng pagdududa sa sarili nilang mga abilidad. Samantala habang patuloy nga ang pagbagsak ng mga satanas, gayon na din ang nagaganap na mainit na labanan, ay kapansin-pansin naman ng isang satanas, na mayroong baluti, at ang satanas ng ito ay isang lieutenant ng kanilang hukbo. At habang nakasabit nga sa kanyang leeg ang isang telemirror, ay sinabi nito sa kanyang kausap na ang Imperial Dragon Guards umano, ay mayroong sapat na artifacts at sandata, at bukod doon ay may mga baluti nga din daw sila na mayroong talisman. Kaya naman kahit nakakalipad daw ang mga satanas, ay tila hindi ito nagbigay ng advantage sa kanila, pero dahil sa malaking bilang nga daw nilang mga satanas, ay wala naman silang kailangang ikatakot, sa ngayon. Bukod doon ay sinabi nga din ng lieutenant ng mga satanas sa kanilang commander, na pinuprotektahan daw ng maestro level ang mga Imperial Dragon Guards, kaya naman agad nitong tinanong, kung ang tinutukoy daw ba ng kanyang lieutenant, ay si Commander Lu Shu. Agad naman itong kinumpirma ng kanyang kausap, at sinabi na kahit umano hindi ganap na lumalahok sa laban si Lu Shu, ay nagsama naman siya ng kulay abong buhawi sa kalangitan, sa pamamagitan lamang ng pagkumpas niya sa kanyang kamay, at ang pag-atakeng yun nga daw ni Lu Shu, ay naging dahilan ng pagkamatay ng ilan sa kanilang mga puwersa. Sinabi nga din niya, na talagang kakaiba umano ang pag-atake ni Lu Shu na yun, dahil tila binubuo nga daw ng maninipis na hibla ang buhawi, bukod dun ay masyado nga din daw silang maingat, dahil binabantayan ng hindi bababa sa 3 maestro level, si Lu Shu. At dito ay naisip nga ng isang ito, na mukhang napaghandaan daw talaga ni Lu Shu, ang pagbabalik niya dito sa Luniverse, kaya naman tiyak umanong mahihirapan ang mga assassins, na kanilang ipinadala upang patayin ang ating bida. Sunod ay sinabi nga niya sa lieutenant, na nauunawaan na daw niya ang lahat, sabay sabi ding magpatuloy lang siya sa pag-obserba, gayon na din sa pakikipagkomunikasyon, at sundin lang din niya ang orihinal nilang plano.